Pagkain. Pagkaing napakahalaga. Kahit gaano pa kalakas ang isang hukbo, hindi ito gagana kung walang laman ang tiyan ng mga sundalo. Alam yan ng Ukraina at may ginawa silang napakatalino para gutumin hanggang mamatay ang hukbo ng Rusya. Hindi na lang ito tungkol sa pagpatay o pagsira ng pasilidad ng militar. Nagbigay lang ang Ukraina ng matinding dagok sa Rusya na sobrang lalim na parang binutas na ang sikmura ng makinarya ng digmaan ni Putin. Isang mahalagang bagay para sa hukbo ang nanganganib ngayon at nararamdaman na ang epekto nito hindi lang sa mga sundalong Ruso kundi pati sa illegal na inuukupang tangway mula 2014. Dadalin namin kayo sa Chernihivka sa Timog Ukraina. Sa halos buong panahon ng pananakop ni Putin, naging isa sa 3 pangunahing base ng mga hukbong panlupa ng Rusya sa sinakop na timog ang Chernihivka. Napakahalaga nito. Ang base na ito at 2 pa ang nagsisilbing sikmura ng militar ng Rusya sa timog ng Ukraine. At mahalaga ito para mapakain ang mga tao-tauhan ni Putin. Sapat lang ito para simulan nila ang walang saysay na pag-atake sa depensa ng Ukraine at mapanatili ang depensa sa illegal nilang inuukupang teritoryo. Tinuturing ang Chernihivka na ligtas na kanlungan ng mga hukbong panlupa ng Rusya at hindi abot ng Ukraine. Pero binago ng Ukraine ang lahat. Noong Hunyo, tinamaan ng ika-400 at 22 bukod na rehimento ng mga puwersa ng mga sistemang walang tao ng Ukraine ang isang truck ng supply ng Rusya malapit sa Yelisayivka, lalawigan ng Zaporizhia. Kapansin-pansin na yon. Kahit anong truck ng supply na mapatumba ng Ukraine ay isa ng truck na hindi na makakapagbigay ng pagkain at lakas ng apoy na kailangan ng mga puwersa ng Rusya. Ang kahanga-hanga sa pag-ataking ito, naganap ito 23 kilometro mula Chernihivka. At hindi lang dahil 23 kilometro ang layo ng pag-atake. Ang mga drone ng Ukraine ay naglakbay ng 23 kilometro timog silangan ng Chernihivka na nagpapatunay na hindi lang nila kayang abutin ang isang base na inakala ng Russia na hindi maaabot, kundi kaya rin nilang lampasan ito para sirain ang isang supply truck na posibleng papunta pa lang sa base. Ang kagagawang ito ng Ukraine ay higit pa sa pagtama sa isang truck sa isang mahalagang kalsada. Tulad ng itinuro ng analis ng digmaan sa Ukraine na si Clemente Mulan, tinatamaan na ngayon ng Ukraine ang mga truck ng Russia habang dumarating ang mga ito sa mga posisyong pangtaktika. Ipinaliwanag ni Molan sa X kung bakit mahalaga ito. Kaunti na lang ang mga bayan na pwedeng paglagyan ng 4 na hukbong nasa harapan at ng kanilang lohistika at mga command post. Ang lugar ay nasa tabi ng riles ng tren, malapit sa Chernihivka, Kamyanka at Rozhivka. Habang mas naa-take ng Ukraine ang logistical na network na nagsusupply sa mga bayang ito sa antas taktikal, mas mahihirapan ang Russia na supplyan ng 4 na hukbong gumagamit sa 3 bayang ito bilang base. Ganyang bigwas ang tumatagos sa sikmura ng militar. Hindi lang pagpigil ng gasolina at gamit ng Russia ang layunin ng pinaigting na kampanya ng Ukraine labang sa lohistika nito. Maaring anumang karga ang dala ng mga nasirang truck ng Russia, kabilang ang mahalagang supply ng pagkain na kailangan para masuportahan ang isang hukbong panlupa na inuutusang magsagawa ng walang tigil na pag-atake sa timog at silangan ng Ukraine. Humihina o hindi natutuloy ang mga pag-atake kapag gutom ang mga sundalo. Ang nasusunog na labi ng supply truck, 23 kilometro timog silangan ng Chernihivka, ay babala sa Russia na 4 na field army ang nanganganib gutumin at mapaalis sa kanilang pwesto. Dito nagiging seryoso ang sitwasyon para sa Russia. Kung isang nasusunog na supply truck lang ito, hindi ganoon kalaki ang ibig sabihin. Masakit para sa Russia ang mawalan ng isang truck na puno ng supply, pero hindi ito sapat para pahinain ng isang field army, lalo nang hindi ang 4 na field army. Hindi lang ito isang truck, kundi daan-daan pa. Naglunsad ang Ukraine ng mid-range na kampanya na nagputol sa supply ng Russia sa mga teritoryong hindi nila inakalang maaabot ng Ukraine. Ang 3 araw mula Mayo 30 hanggang Hunyo 1 ay nagpapakita ng malaking tagumpay ng Ukraine sa kampanyang ito. Noong Mayo, 34,83 sasakyan at fuel tanker ng Russia ang nawala dahil sa mid-range strike drones ng Ukraine. Kinabukasan, mas lumaki pa ang pagkalugi. 524 na sasakyan ang nawala.
Nung Hunyo 1 tinapos ng Ukraine ang 3 araw ng matinding pinsala, 384 supply vehicles ng Russia ang nawasak sa Ukraine. Kaya umabot sa 463 Russian trucks ang average na nasisira bawat araw. Kung ang truck sa Chernihivka ay patunay na kayang tamaan ng Ukraine ang mas malalim laban sa Russia, ang malaking pinsala sa 3 araw ay nagpapakita na marami na silang medium-range drones na kayang gutumin hanggang sa maubos ang mga hukbo ng Russia sa timog. Hindi na bago ang kwento ng mga nagugutom na sundalong Ruso. Noong 2026, ayon sa intelihensya ng Ukraine, may mga sundalong Ruso na dahil sa matinding gutom ay napilitang kainin ang mga labi ng kanilang namatay na kasamahan. Ayon sa RFU News, may mga sundalong Ruso nagbabarilan para sa pagkain. Ipinapakita ng mga na-intercept na komunikasyon sa Liman Front sa Donetsk na may problema na sa lohistika ng Russia sa silangan ng Ukraine. Dati, binibigyan kami ng 1 o 2 tsokolate 2 beses sa isang araw. Ngayon, 3 araw na kaming hindi kumakain at bukas ay ika-4 na araw na. Ayon sa sundalo sa isang intercepted na recording. Iba ang ginagawa ng Ukraine sa katimugang teritoryo nito. Lahat ng mga kwentong ito ay tungkol sa mga hiwalay na kaso ng mga sundalong Ruso na sobrang desperado sa pagkain, kaya't ginagawa nila ang lahat ng paraan para lang may mailaman sa kanilang tiyan. Oo, maaaring may kinalaman ang mga lokal na kampanya ng Ukraine sa pagkaubos ng supply ng sundalo. Pero wala namang koordinadong hakbang mula sa Ukraine. Ngayon, meron na. Isang buong kampanya ang idinisenyo para pilayin ang supply sa hulihan ng mga puwersang Ruso at sinusuportahan ito ng mga dedikadong programa tulad ng Logistics Lockdown Initiative na nilika ng Ministry of Defense ng Ukraine noong katapusan ng Mayo. At bagong henerasyon ng drone na tumutulong sa Ukraine umatake ng mas malayo at mas matindi kaysa dati. Tandaan ng mga drone, babalikan natin mamaya. Balikan natin ang 3 bayan na binanggit ni Molan: Chernihivka, Kamyanka at Rozhivka. Hindi lang ito basta piniling himpilan ng Russia para sa 4 nilang field armies, kundi mahalaga rin itong mga critical na puntong pinagdaraanan ng supply. Daan-daang truck ang araw-araw na nagdadala ng pagkain at supply sa mga bayang ito. Hindi abot ng tren ang mga bayang ito. At mas malalaking target lang ang mga tren ng mga drone ng Ukraine. Kahit anong ruta ang subukan ng Russia, kailangang dumaan ang mga truck nila sa 3 bayang ito para mapakain at masuplayan ang hukbong panlupa nila sa timog. Hindi ito maiiwasan. Ang dating di mapasok, ngayon ay tinamaan na. Kaya ang tiyakin ng Ukraine na magdudulot ng pagkatalo sa mga hukbong panlupa ng Russia sa timog ang mga critical na puntong pinagdaraanan ng supply na ito. Inilalatag ng Euromaidan Press ang isang senaryo kung saan magpapadala ang Ukraine ng mga kawan ng AI-powered drones na may katamtamang abot sa 3 nabanggit na lugar. Ang mga drone na yon ay ipoprograma upang atakihin ang anumang truck na kanilang makita, lalo na sa mga lugar kung saan pinakakailangan ng Russia ang mga truck na yon. Dapat magtipon ang mga sasakyan sa Chernihivka, Kamyanka at Rozhivka. Ang pagpaplano ng militar ng Russia ay nag-iwan dito ng walang ibang pagpipilian. Napatunayan ng Ukraine na kaya nitong abutin ang bahaging ito ng hulihang bahagi ng mga puwersang Ruso. Sunod, sabay ang kampanya para gawing inutil ang mga puntong logistical na ito na walang silbi sa 4 na hukbong panlupa ng Russia sa timog. Meron ding mga drone ang Ukraine para maisakatuparan nito. Noong Mayo 30, iniulat ng BBC na napatunayan nito ang 14 na insidente sa nakaraang linggo kung saan ginamit ng Ukraine ang drone para sirain ang mga sasakyan Ruso na may dalang pagkain, gasolina at bala sa mga rutang nag-uugnay sa Russia, okupadong Crimea at ibang okupadong teritoryo sa timog Ukraine. Maliit ang bilang na yan kumpara sa totoong nangyayari, pero nakatawag pansin dahil maraming insidente ang may kaugnayan sa paggamit ng Hornet drone. Ang drone na ito na nagkakahalaga ng $5,000 at pinapagana ng AI ay may 5 kilong warhead at kayang bumiyahe ng 200 kilometro. Sinanay ito gamit ang literal na libu-libong oras ng drone footage na naitala ng Ukraine. Ibig sabihin, alam nito ng eksakto kung ano ang dapat nitong targetin nang hindi na kailangan ng interbensyon ng tao para isagawa ang mga pag-atake nito. Narito ang mga drone na maaring gamitin ng Ukraine
para gutumin ang mga hukbong panlupa ng Russia sa timog. Ang kailangan lang gawin ng Ukraine ay ipadala ang mga ito para magpalipad-lipad sa paligid ng tatlong pamayanang nabanggit natin sa video na ito. Ang AI na ang bahala sa natitira. Napapansin ng Hornet ang isang posibleng target. Kinikilala ito batay sa libu-libong oras ng footage na ginamit para sanayin ang AI ng mga drone at pagkatapos ay tinutukan ito. Dahil AI ang gamit ng mga drone na ito, mas matibay sila laban sa jamming ng Russia, nakakaabala sa mga tradisyonal na FPV at mga drone na ginagabayan ng satellite. Sabi ng Army Recognition, hindi lang sa isang uri ng drone limitado ang teknolohiyang ito. Ang Prisma Battlefield Management System ng Palantir, ang batayan ng ginagawa ng Hornet, at maaaring gamitin ito para lagyan ng AI targeting capabilities ang mas maraming mid-range drone ng Ukraine na tatama ng sunod-sunod sa sikmura ng Russia. Ito ang kinatatakutan ni Putin. Aktibong kumikilos ang Ukraine para putulin ang supply sa 4 na hukbong panlupa sa timog. Simula pa lang ito. Habang pinalalawak ng Ukraine ang mid-range strike campaign, mas maraming drone ang nilalagyan ng AI. Ang mga atake ngayon ay magiging isang tsunami. Ang daan-daang truck na napapatumba ay magiging libo-libo habang sinusunod ng Ukraine ang simpleng plano nito. Sirain ang lohistika, mawawala ang pagkain. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng Rusya. Hindi lang truck ng pagkain ang target ng Ukraine. Ang pagkawala ng fuel tanker dahil sa estratiya ng Ukraine ay malaking dagok sa Rusya. Paano? Ano ang kailangan ng truck ng pagkain para maihatid ang kargamento nito? Gasolina. Kung nasusunog ang gasolina ng Rusya sa parehong kalsada na winawasak ang pagkain, doble ang epekto ng gutom sa kanila. Hindi na magagamit ang nawalang gasolina, kaya hindi makakaalis ang mga supply truck na may dalang pagkain para sa timog Ukraine. Napipilayan sila kahit walang tama. Ipinaliwanag ng BBC kung bakit hindi mo dapat pagdudahan ito. May malaking kakulangan ng gasolina sa Crimea, kaya nilimitahan ng mga gasolinahan sa 20 litro bawat sasakyan ang pwedeng bilhin. Hindi sapat ang gasolinang yan para makarating ang isang food truck mula Crimea papunta sa mga katimugang teritoryo. Tuwing magdadala ang Rusya ng diesel o gasolina sa mga rutang nag-uugnay sa Crimea at sinakop na timog Ukraine, para na rin silang nag-aanyaya ng atake mula sa mga drone ng Ukraine. Tungkol sa Crimea na sinakop ng Russia noong 2014, tinamaan din ito ng mga atake ng Ukraine sa Russia. Abang sinisimulan ng Ukraine ang kampanyang gutumin ang hukbong Ruso, lumalala ang krisis sa pagkain sa Crimea. Bago natin talakayin ito ang The Military Show na nagbibigay ng buong larawan, hindi lang mga pangunahing balita. Mag-subscribe na ngayon para hindi mo ma-miss ang alinman sa aming mga video na naglalantad ng tunay na kalagayan ng hukbong Ruso sa Ukraine. Noong Hunyo 9, nag-ulat ang United 24 Media tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng pamilihan ng pagkain sa Crimea. Sabi ng Center for Countering Disinformation ng Ukraine, maraming grocery sa Crimea ang nauubusan ng cereal, harina, asukal, pasta at asin. Sabi ng center, may ilang retail chain na naglagay ng limitasyon sa bentang produkto bawat tao na lalong nagpapalala ng takot at kaba. Sinasabi rin na ang mid-range strike ng Ukraine ang pumipigil sa mga truck ng pagkain ng Russia makarating sa peninsula. Parang hindi pa sapat na hindi niya mapakain ang kanyang mga sundalo, kailangan pa ngayong harapin ni Putin at ng kanyang mga kasamahan sa Kremlin ang kakulangan sa pagkain na apektado, pati mga sibilyan. Malaking problema ito kay Putin. Kahit magkunwari ang puppet government sa Crimea na normal ang lahat, hindi nila maluloko ang mga taong nakakakita ng bakanteng estante sa supermarket. Hindi nakakabusog ang propaganda at dumarami na ang pag-aalala ng mga tao sa Crimea tungkol dito. Nawawalan na ngayon ng kakayahan ang Russia na mapanatili ang tuloy-tuloy na daloy ng supply papunta sa Crimean Peninsula. Mas malala pa ang problemang ito kaysa sa unang akala. Ang kakulangan sa pagkain ay dulot ng pag-atake ng Ukraine sa tulay lupa ng Crimea na nag-uugnay sa sinakop na peninsula at timog Ukraine na hawak ng Russia. Sa madaling salita, may dalawahang daloy dito. Hindi umaabot sa Crimea ang supply mula sa timog na teritoryo. Malinaw yon. Pero nagdadala rin ang Russia ng supply sa Crimea mula sa mainland ng Russia,
kadalasan sa Kerch Bridge. Ang mga supply ay dumadaan din sa parehong rutang tina-target ng Ukraine papuntang timog na teritoryo at kadalasang dumadaan sa choke points sa Chernihivka, Kamyanka at Rozhivka. Makikita mo na ang patutunguhan nito. Una, mauubusan ng pagkain ang mga sibilyan sa Crimea dahil mas uunahin ng Russia ang supply sa harapan. Sa huli, hindi rin ito magiging epektibo. Habang pinapataas ng Ukraine ang tindi ng kanilang mga pag-ataking mid-range, ang mga supply na dapat sana ay manggagaling mula Crimea papunta sa mga timog na teritoryo ay hindi na dumarating. Nagugutom ang 4 na field army kaya naapektuhan ang opensiba ng Russia sa timog at silangan ng Ukraine. Malaki ang papel ng Ukraine. Sa ngayon, sinasakal nila ang Russia sa lahat ng mga okupadong teritoryo. Pero mas malalim pa rito. Habang hirap ang 4 na field army sa timog, dahil kayang sirain ng Ukraine ang kanilang supply ng pagkain at nakikita ng mga mananakop sa Crimea ang walang laman na supermarket, mas marami pang problema sa pagkain ang nararanasan. Hindi lang sa okupadong teritoryo ramdam ang mga problemang ito, pati Russia apektado na rin. Hindi namin sinasabi na tulad ng mga mananakop nito, nakakaranas ng kakulangan sa pagkain ang Russia. Hindi ito totoo. Sa Russia, 4 na taong digmaan ang sumira sa ekonomiya, kaya tumaas ang presyo ng pagkain na hindi na kaya ng karaniwang Ruso. May pagkain pa sa mga tindahan, pero dahil sa inflasyon, mas mahal na. Kaya mas hirap ng tustusan ng mga sibilyang Ruso ang pagkain nila, sa antas na matagal na nilang hindi naranasan. Ang nakikita natin dito ay hindi na kailangang direktang tamaan ng Ukraine ang sikmura ng Russia para magutom ang bansa. Ang pag-atake sa kahit anong may kinalaman sa Russia ay sapat na. At lalo pang pinapahirap ng Ukraine ang sitwasyon para kay Putin at sa kanyang mga tao sa bawat araw na matagumpay nitong ipinagtatanggol ang sarili laban sa pananakop. Ibinunyag ng BBC ang malaking problema ng Russia sa taas presyo ng pagkain sa artikulo noong Pebrero. Nakausap nito ang isang advertising specialist na nakabase sa Moscow na nagsabi na ang kanyang buwanang budget sa pagkain ay tumaas mula $450 hanggang $555, nakatumbas ng 22% pantaas. Hindi ito nangyari ng ilang taon. Naranasan ni Alexander ang matinding taas presyo sa isang buwan lang. Sa mas malawak na perspektibo, makikita natin na halos lahat ng pangunahing bilihin sa Russia ay biglang tumaas ang presyo mula 2,024 hanggang 2,026. Ang patatas at tsokolate ang pangunahing salarin, tumaas ang presyo nila ng 167% at 125% sa loob ng 2 taon. Kahit saan tumingin, pareho lang kwento. Tumaas ng 50% ang presyo ng gatas sa Russia mula 2,024 hanggang unang bahagi ng 2,026. Mas mahal na ang dilatang beans ng 55% keso ng 50%. At puting tinapay ng 45% para sa mga Ruso noong 2026 kumpara noong 2024. Madalas nating hindi nakikita ang halaga ng digmaan sa Ukraine para sa Russia. May tahasang gutuman na sa mismong prente, kasabay ng di napapanatiling pagtaas ng presyo ng pagkain sa mainland. Iniulat na rin ito ng Moscow Times noong Abril. Inaangkin nito na ang demand para sa murang pagkain at mga store brand na produkto ay tumataas ng husto sa buong Rusya dahil hindi na kayang bilhin ng mga mamimili ang mga branded na produkto na dati nilang nabibili ilang buwan lang ang nakalipas. Patuloy pa ring sinisikap ng Rusya na ipagmalaki na ang paglago ng tunay na kita ay medyo maayos pa rin. Napansin ng ahensya ng estadistika ng estado na Rosstat na bumagal ang paglago noong 2025, bumaba sa 7.4% mula 8.2% noong 2024 at nung huling quarter ng 2025 ay bumagsak ang paglago ng kita sa 5.8%. Magiging katanggap-tanggap sana ang mga numerong ito kung hindi lang dahil sa ang pagtaas ng presyo ng pagkain ay mas mabilis pa kaysa sa mga estadistikang ito ng paglago. At ilang ulit pa para sa mga pinakapangunahing bilhin. Hindi nanganganib ang Russia na maubusan ng pagkain sa mainland. Malabo ring mangyari sa Moscow ang sitwasyon sa Crimea. Nakikita natin ngayon ang epekto ng digmaan ni Putin sa ekonomiya ng mga karaniwang Russian. Ang ekonomiyang mas papalapit sa pagbagsak kaysa nung alinmang panahon mula pa nung 2022 ay lalo pang nagpapahirap sa karaniwang Ruso na makakain.
Mas grabe ang sitwasyon ng 4 na field army ng Russia sa timog. At mukhang mangyayari na ito sa kanila dahil pinalalawak ng Ukraine ang kanilang kampanya sa katamtamang layo para pahinain ang sikmura ng hukbong Russian. Hindi ang drone na sumira ng truck sa 23 kilometro, timog silangan ng Chernihivka ang problema, kundi ang kahulugan ng pag-ataking ito ang tunay na salot sa hukbong Russian. Nangganganib na ang mga ligtas na zona sa sinakop na teritoryo. Natukoy na ng Ukraine ang mga choke point sa lohistika ng militar ng Russia sa timog. Kailangan na lang pisilin ang mga choke point na yon. Darating ang mga pulutong ng AI drone at mas marami pang pag-atake sa mga truck na bumibiyahe sa pagitan ng Crimea at ng mga sinakop na lugar sa timog. Malapit ng sabayan ng pagkaubos ng pagkain para sa 4 na buong field army ang mga walang laman na estante sa Crimea. Magdudulot ito ng paghina ng opensiba at mas maraming pagkakataon kaysa dati para sa Ukraine na makapanlaban at itaboy paatras ang Russia. Ang Crimea ang nagpapakita ng pinakamalinaw na palatandaan na nahihirapan ng Russia sa pagkain at gasolina kumpara sa iba pang mga sinakop na teritoryo. Nabanggit na sa video, pero ang kampanya ng Ukraine laban sa mahalagang RR-200 at 80 koridor sa lupa ang nagdudulot ng pinsala. Sa unang pagkakataon mula noong 2014 ang paglaya ng Crimea ay hindi na mukhang isang imposibleng pangarap. Mukha itong isang tuloy-tuloy na kampanya para ibalik ang peninsula sa Ukraine. Alamin pa ang iba sa panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para makita pa ang iba pang mga pagsisiwalat ng matitinding problema na kinakaharap ng mga tauhan ni Putin sa mga sinakop na teritoryo. At salamat sa panonood.